Hello, hello, hello. Doc Bryce here. We have a question and answer. Your guide to healing through low carb, healthy fats, and active lifestyle. Bago natin magsagot ng mga questions, no? Kamustahin natin yung mga binaha. Hopefully, no, nakaraos na po kayo, nalinis na yung mga bahay ninyo, no? So, talagang sunod-sunod yung mga nangyaring mga sakuna, baha, yung mga gumugo sa Baguio, naku po. So, hopefully, lahat ito ma-address, no? And praying na hindi na lumala pa. Okay? So, ito yung mga environmental, mga problems, mga sakuna, no? That, pwedeng ma-address yan, syempre, sa ating mga gobyerno na yan. Ngayon, ang focus natin naman is our health. Okay? If you are healthy, walang issues, good for you. Continue what you're doing. Ibig sabihin, yung ginagawa nyo is very healthy. So, paano magiging healthy ang ating katawan? Eat real foods, no? Hindi nagpupuyat, no? Dati, yung previous na generations, no? Mga ninuno natin, ang aga-aga matulog, ang aga-aga gumigising. Pero ngayon, mga generations ngayon, late nang matulog, late din nagigising. And hopefully, no, yung modernization na nangyayari sa atin, no, urbanization, ganyan. So, may mga disadvantages din yan. Tingnan nyo yung mga kinakain natin yan. Kaya nga, you need to choose what you eat. And then, syempre, sa family, i-share din natin ito. Sa umpisa, syempre, sa atin magsisimula ang lifestyle change, yung mga kinakain natin, and eventually, ma-address yung mga issues ninyo. Ito mga tip ko sa mga diabetic. Kung first time ninyong nalaman na napakataas ng mga sugar ninyo, halimbawa, nag 300, 200, no? Huwag muna kayong uminom ng gamot. Okay? Advice ko yan. Baguhin nyo muna ang inyong kinakain. Magulat kayo after 2 months or 3 months. O sabihin natin kahit 1 month, ulitin nyo ang laboratory nyo, check ako. It's either mag-normal or bababa yan. Okay? Kung first time yan, So, if you don't like taking medication, you may do so. Pero syempre, consult muna yan, Kailangan makausap kayo para maipaliwanag lahat. Hindi kayo nagugulat, no? Kasi when you do not address this problem, this rising problem, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, no? Diabetes, rising problem yan. CKD, rising problem din yan. Obesity, rising problem. Okay? So, kung aayusin niyo yung kakainin niyo, take out all those foods na nagpapataas ng sugar, no? Focus muna kayo dun sa health. Marami namang mga healthy foods na hindi nagpapataas ng sugar, na kayang-kaya natin kainin. Okay? So, focus lang tayo doon and makikita natin ang changes. Yung iba naglulus ng weight, yung iba mas gumagaan pakiramdam, yung iba gugulat sila. Ito sabi niya, Doc, 16 years na hindi ako nakakita ng ganyang kababang sugar. Ito ay galing sa aming coachee. No? 16 years, never daw niya nakitang ganun kababa ang sugar niya. So, if 16 years, no, ngayon, nung binago ang kanyang kinakain, kasi syempre, 16 years siya na may diabetes. And alam natin may mga gamot na itong iniinom. So, how come na hindi, nag-i-insulin pa, how come
hindi na-address yung diabetes. There must be something wrong. Okay? They eat yung alam nilang healthy. Nagugulat sila, no? Nung na-monitor yung kanyang lifestyle, gugulat sila. Uy, nakikita nila na yung mga kinakain nila nagpapataas pala ng sugar. And then, nung binago na nila yung kinakain nila, low carb, healthy fats, no? Nagugulat sila, bumababa ng insulin nila, no? Yung sugar nila, nagno-normal. So, when you do something, kaya pansinin ninyo, you have medication, and yet, your sugar is not normal. It's high time. Alamin ninyo bakit. It's high time na mag-take charge kayo sa inyong health. Hindi yung inom lang kayo ng inom ng gamot. Thinking, no? Eto, dati, yan din ang naririnig ko sa mga ibang pasyente, mga kaibigan ko, mga kakilala ko, no? Meron namang gamot. Iinumin ko na lang yan. So, pwede kong kainin itong mga dessert. Okay? So, take note if you have high sugar, it will definitely damage your macrovascular or microvascular. Yung mga maliliit na vessel, mga malalaking vessel, i-damage niya. Pero, konti-konti lang damage yan. So, kung hinayaan mo ng dekada na mataas ang iyong sugar, malaking damage yun. Okay? So, yung complication na mag-a-arise dyan is nakakatakot. Kaya nga mas takot ako na mataas ang sugar ninyo kaysa mataas ang cholesterol ninyo. Why? Ang daming complication ng diabetes. Napakadami. Kaya, you need to take charge of your sugar. Okay? So, question and answer natin. Tingnan natin. Hopefully, yung mga nagtatanong ngayon is nag-start na sila ng low carb. Kasi, ang hirap, no? Pag naglo-low carb tayo, wala tayong idea. Wala tayong alam. Nakita nyo lang isang pasyente ni Doc Bry, gumaling dahil nag-low carb. Nag-fasting, and then, nag-active lifestyle. Ginaya natin. Meron tayong mga kakaibang naramdaman. So, yan yung mga i-address na natin. Kaya nga lalo na sa mga may health condition, may mga chronic diseases dyan. You need first to consult your trusted doctor, or kung gusto nyo mag-low carb, syempre yung doctor na may alam sa pag-low carb. Do not consult a doctor na walang idea doon. Okay? Sigurado, mahihirapan i-address yung problem mo when you are doing low carb. Okay? So, tingnan natin yung mga question. Na-miss ko tong abanger from Makati City, no? Sir Junleo Mejos. Yes, mga iba-ibang mga lugar. Okay. 23 years old, want to start healthy lifestyle. Should I eliminate rice sa diet? Okay. If you have health condition like diabetes, no, mga chronic diseases, sa akin, yes, tanggalin na natin yung rice. Yung bread, yung pasta, yung mga processed food, tanggalin natin. Okay? Then, eventually, makakaramdam kayo ng mga discomfort dyan, sigurado yan. Pero, you just need to focus on healing. Consult a doctor or a physician that is advocating low carb para hindi kayo malito. Okay? If as 23 years old, mukhang wala pa tong mga health issues. Okay? Unless you are overweight or obese, pero pa sa picture hindi naman overweight eh. Okay. Ba't po ganon? Kahit normal ang sugar, meron pa rin neuropathy, re-reverse din po ba ito? Okay.
if you are diabetic, no, at matagal na kayong may problem sa sugar, yung diabetic neuropathy is damage sa mga nerve natin yan. Okay? Hindi, yung iba talagang matagal bago mag-heal. Yung iba naman, no, yung pain nalilesen pero hindi nawawala. Meron pa rin, yes. Pero mapapansin niyo nalilesen siya. Okay? So, continue lang kasi hindi agad-agad. Be patient. Kung ang tagal-tagal nating nagkaroon ng diabetes, syempre, matagal din na nagkaroon ng damage yan. And yung healing, dalawa ang nagkakos ng healing. Yan yung tinatawag kong autophagy. So, you need to do fasting. Hindi mo ma-acquire ang autophagy, yung self-healing natin, no? If you do not know how to do fasting. And another one is yung high-intensity interval training. Ito dun sa mga active, no? Mga athletic or yung mga doing high-intensity interval training. Diyan yung nakukuha ang autophagy. 2. Fasting and high-intensity interval training. Okay? Okay. Ako, grade 3, hernia. Well, surgeon, consult yung surgeon. And kung ano yung advice niya, please follow. Pero if you are doing the low carb, no, lifestyle, napakabilis ng healing. Alam nyo bakit? Kasi pagka mga sugat-sugat yan, hiwa. Syempre, protein ang kailangan dyan. Okay? Para mabilis ang pag-heal. Tulad ko, nung na-injury ako, ayan, fracture yan. So, akala ko 4 months, 6 months, no, healing. Pero in 1 or 2 months, no, naka-recover agad ako. Kasali pa ako ng full Ironman. Ayan, may nasaktuhan daw ako. Okay. Good evening po sa inyong lahat and hopefully hindi nabahasa yung mga lugar ninyo. Ako 1 linggo yata. Pasensya na po dun sa Bulacan na ano, no? Kasi yung clinic ko talagang binaha hanggang dibdib. Okay. Sa mga irritable bowel syndrome, no, may mga patients ako na nag-strict low carb sila, na-address yung mga gut problem nila. Okay? So, tanggalin natin itong mga inflammatory foods, processed, junk food, sugar. Definitely, tinatanggal natin yan. Okay? Okay, mataas ang LDL. Okay? 273 ang cholesterol. TMAD, okay. There are two ways that you can lower your LDL, no, and your cholesterol. Sigurado, hindi niya binanggit ang triglycerides. No? 4 yan. Yung triglycerides pa, tsaka yung HDL. And if you are doing the low carb, no, intermittent fasting, and hopefully may active lifestyle kayo, your triglycerides is normal, and your HDL is either normal or high. Ngayon, you can lower that LDL and cholesterol. How? Through fasting and through exercise. Okay? Do that first. Tingnan natin. Then, you need to chew your food properly, ha? Para hindi kayo nasusobrahan ng mga kinakain. Okay? Tapos, eto pa. Sigurado, nag-a-anxiety. Either you or your partner or yung sa buong family. Huwag po. Okay? Pero kung nag-anxiety po kayo dyan, mas worse yan pagka may anxiety. Alam mo na yung cortisol pagka tumataas. Ang daming damage din nga lang ginagawa. So, yung anxiety, para ma-address yung anxiety, no, gawin nyo muna tong fasting and exercise. You cannot do fasting if you're not doing the low carb. Okay? Tapos, i-discuss natin if magpa-consult po kayo. Okay, paano po pag mahirap ang poops? Usually, no, pagka constipated, no, ang ina-address natin is yung water, yung movement, and yung oil, yung healthy fats. Baka wala kayong healthy fats, yung tubig nyo is kulang, no, or wala kayong movement. Address natin yan, and your bowel movement nag-o-okay.
pagka mga processed drink, no, may sugar po yan. Kaya, much better na homemade electrolytes ang gawin natin. Okay? Alright. Ayan. Ano pa dito? Doc, hininto ko yung metformin ko after a week. Nag-low carb na lang ako and walking. Siyempre, after a month or 2 months, paulit nyo po yung laboratory nyo, yung fasting blood sugar, yung A1C after 3 months, no? Check nyo. Kung nag-normal, then you don't need to return your metformin. Pero please, doctor lang po mag-a-advise sa inyo na tanggalin ang mga gamot ninyo. Okay? Kasi, tanggal kayo ng metformin, ng gamot. Tapos, nagda-dirty low carb kayo, nag-cheat palagi. Okay? Sabi nga, naglo-low carb, pero gaano yung low carb ninyo? Baka may cheating pa. Kumakain kayo sa labas. Which is, pagka kumakain sa labas, may mga ingredients ng mga pagkain, no? Kaya, pwedeng tumaas pa rin ang sugar. Kaya, i-repeat nyo ang sugar ninyo, ang FBS and A1C, and hopefully, ma-address natin yan. No? Natutuwa ako ngayon sa mga patient ko na mga naglo-low carb, fasting. Ngayon lang daw sila nakakakita ng mga sugar na nagno-normal. Dati hindi daw nila ma-achieve yan Okay? So ngayon na-achieve na nila yung dating hirap na hirap nilang i-control. Okay? Okay. Yes, okay lang po. Malunggay, dahon, okay lang po. Unless you are oxalate sensitive, ha? Okay lang po yan. Ayan. Okay. Okay lang hindi mag-take ng gamot para sa vertigo. Well, okay lang ba sa inyong nahihilo? Hopefully, hindi na kayo nahihilo. Number 1, if you are doing the low carb, is makaka-experience kayo ng dizziness. So, baka dehydrated na po kayo. Okay? So, sip your electrolytes. Yung fluids nyo per day should be taken. Okay? May electrolytes, may plain water. Ngayon, pag hindi na-address yung dizziness ninyo, you need to eat na. Kasi pagka naglo-low carb, nagfa-fasting, yung iba, contest pa nga Tok, 24 hours fasting na ako, OMAD na ako, 32 hours fasting, 72 hours fasting. Baka naman hindi pa kaya ng katawan ninyo, nahihilo na. Listen to your body. If you feel something, discomfort sa katawan ninyo, sip your electrolytes. Kung hindi na-address after 30 minutes, you need to eat. Okay? So, yung vertigo nyo. Tingnan nyo maraming mga factors ang vertigo. Pwedeng mataas ang blood pressure, yung grado ng mata, i-address natin yan. Or, pa-check kayo sa inyong ENT, baka may problem ang hearing ninyo. Okay. Low carb po ako, 2 months, 91 kilos na po. Dati, so 83 kilograms na ngayon after 2 months. So that is, 8 kilogram in 2 months. So, very good. Bumaba na yung sugar. Gaano kababa? Kailangan ko kasi ng data. Mahirap yung sinasabi nyo lang, titingnan ko muna yung data ninyo. Okay?